Hala, sige, kain pa o tsibog pa sa mga pagkain na ito. Tumataas ang uric acid mo sa katawan mo. Magandang gabi! Magbabalik ang inyong ka-organic living at ka-health tips na si Juliet Alcera, guys. Welcome back sa aking channel. Ako pala si Juliet Alcera, ang inyong tagapaghatid ng nagbabagang balita o char. Mga importanteng mga impormasyon or informative evergreen content, no? Evergreen content, ito yung mga mahahalagang impormasyon na kung saan ay pwede yung may makukuha kayong magandang aral, no? So guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell para sa tuwing ako'y mag-uploads, manonotify kayo ng mga informative content. So guys, okay, dito na tayo, no? So, ang topic natin today, for tonight, is about sa mga pagkain. Kapag lagi kang kumakain nito, tumataas ang uric sa inyong uric acid nyo sa inyong katawan. So dapat suriin nyo rin, no, yung bawat kain nyo, kung ano yung kinakain nyo, suriin nyo ng maigi. Kasi may mga pagkain talaga na nagpapataas o tumataas ang uric acid natin kapag hindi tayo maingat o hindi tayo masuri sa mga pagkain nating kinakain. So tara guys, let's go! Simulan na natin. Huwag na tayong patumpik-tumpik dahil ang health is wealth. Ito na, sige, tsibog, o sige, kain pa. Sa mga pagkain na ito, tumataas ang uric acid mo sa inyong katawan. So guys, makinig ng mabuti. Dahil ang video ito ay para sa ating lahat o para sa inyong lahat, upang may guide kayo sa mga, lalo na sa mga matataas ang uric, may guide tayo para kung anong pagkain ang maaaring maiwasan natin at kung anong pagkain ang maaaring pwede natin kainin. So narito na, no? Let's go na tip number 1. Soft drinks at sweetened beverage. Ang numero 1 uric acid raiser. Yes, soft drinks talaga ang pinakaunang nagpapataas ng ating uric, no? So, alam nyo, dati talaga ako, meron din akong uric ngayon. So, dati talaga wala. Nagkaroon na ako nito nung pagbuntis ko sa bunso ko. Kasi nung binuntis ko tong bunso ko talaga, hindi talaga ako makakain pag walang soft drinks. Pero yung soft drinks, yung favorite ko yung Sprite talaga. Halos 1.5 halos 1.5, dalawang inom ko lang yan, no? Hindi talaga ako makakain pag wala yan. So, siguro nung buntis lang ako, kasi kumbaga naglilihi o yung talaga yung gusto kong kainin o inumin. So, ngayon, nasa huli na talagang pagsisisi na hanggang sa pag 8 months to 9 months old sa tiyan ng baby ko, hanggang sa ako'y nanganak, dala-dala ko na yung uric. Pero ngayon, nag-iingat na talaga ako, no? Kasi nga, hindi naman din pwede na hindi mo pagbigyan yung gusto ng isang buntis, no? So, yun, ito na guys. Tip number 1 na yun, soft drinks at sweetened beverages, ang numero 1 uric acid raiser. Nagpapataas ng ating uric yung mga soft drinks at saka yung mga beverages tulad ng Nestea, Cito, mga beverage drinks yan sila, no? Ito ang pinaka-documented at pinaka-surprising na acid trigger. Yan. At ang pinaka-common sa Filipino diet, no? Ang fructose ng soft drinks ay pinaka-diretsyo na dietary uric acid raiser. Yung mga soft drinks din na matataas ang fructose, yun din ang nagpapataas ng uric acid natin. So, ingat-ingat po tayo mga mema, mga kuya, mga daddy. Ingat-ingat po, no? At ang mechanism nito ay completely different sa purine pathway. Ayan.
So, yung mga urine pathway natin, napakadelikado pag yan ay palaging matataas na mga pagkain o inumin ang naiinom natin. Kawawa naman ang ating kalusugan, no? Ang fructose metabolism sa atay ay nagdudulot, wala na ako. Ang fructose metabolism sa atay ay nagdudulot ng rapid na ATP ang degradation papunta sa AMP. Direktang nagpapataas ng xanthine at hypoxanthine ang immediate na precursors ng uric acid. So, yung ATP guys, ang sinasabi na ATP is adenosine triphosphate. ATP, adenosine triphosphate, ay ang area of foil na ginagamit ng mga selula sa katawan. So guys, ito grabe talaga yung pag-research ko, no? Yan. Research ko talaga yung bawat na mga binasa ko diyan na pino-shortcut, lahat yan research ko para hindi talaga, kumbaga, sinasaliksik ko talaga yung mga ginagawa kong video dito. Hindi lang ito haka-haka guys, Pina-research ko talaga ito yan, Ako lang nakakaintindi ng sulat ko. Sulat doktor, sabi nila, sulat doktor daw talaga. Ayan, Ayan, Hindi lang yan kung ano-ano, hindi lang kung ano. Ayan, so yan ang sulat kamay ko. Hindi ako lang nakakaintindi niyan. So, yung sinasabi na ATP degradation papunta sa AMP, adenosine triphosphate, ay enerhiya o foil na ginagamit ng mga selula sa katawan, Si atay o sa liver, ang ATP ang nagsisilbing pangunahing panggatong upang maisagawa ang mga sumusunod. So, yung atay, quiet daw. So, yung atay talaga natin ay kailangan nating maprotektahan dahil sila yung nagsisilbing pangunahing panggatong upang maisagawa ang mga sumusunod tulad ng mga pag-filter ng ating yung mga iniinom natin. Ayan, So, dapat ingat-ingat sa mga kinakain, Ang immediate na precursors ng uric acid. Isang can ng regular soda ay nagpapataas ng serum uric acid ng measurable na margin sa loob ng 2 oras pagkatapos ng consumption, Sa multiple large prospective studies, ang daily soft drinks consumption associated sa 85% na higher na gout risk sa men at 68% naman na higher na risk sa women. Aray ko, mas matindi pa ang association ng soft drinks sa gout kaysa beer. Ayan, mas malala pala itong soft drinks, Delikado talaga dun sa meron sa mga uric at saka gout, yung mga inumin, Yung soft drinks, yan, pinakaunang nagpapataas ng uric natin, Ay, Diyos ko. Malalaman nyo lang yung meron kayong uric kasi yung katawan nyo ay namamaga. Yung katawan nyo, yung pag ginaganon mo, parang umuulpok siya pa ilalim. Yan, mataas ang uric mo yan, So, yun. So, narito, ang gawin na lang, palitan ng tubig, gawin na lang natin sa tip number 1, iwasan natin ang soft drinks, ang gawin na lang natin, palitan ng tubig o kalamansi water. Ito ang single most impactful na dietary change para sa uric acid management. Bawat araw na may soft drinks ay additional na uric acid. Ay, yung pala, kapag araw-araw kang umiinom, nagdumadagdag yan sa inyong uric acid, So, yes, uric acid production load na padagdag ng padagdag, parami ng parami, palaki ng palaki ang inyong uric. So, kailan ba dapat gawin o iwasan, Immediate at permanent na replacement, hindi gradual. Yes. So, dapat, yung gawin mo na lang ay
Sino, sabi dito, sino ang high risk? Sino ba kung ang pwedeng matatamaan o magkakaroon ng mataas na risk nito? Lahat ng regular no umiinom ng soft drinks, kahit moderate lang ang iniinumin ay pwedeng tamaan ito. Pwedeng tumaas ang kanilang uric kahit moderate o katamtaman ang kanilang inumin. So, iwasan na lang talaga. Lahat ng yun ay iwasan. Huwag na lang talagang uminom, no? Huwag na lang talagang uminom ng soft drinks, nasty, soft drinks, o iba't ibang uri ng drinks, no? Na nakakasira sa ating, nagpapataas ng ating uric, no? Mas mga pahiwati, consistent na tingling na malaking daliri ng paa sa gabi, kasabay ng regular na soft drinks intake ay early gout warning. So, yung pala yung warning, no? Nag-early warning na sila, nag-early warning na tungkol sa ating gout, no? Yung mga malaking daliri sa ating paa, yung nagtitangling na sila. So, yun yung sign na may gout na tayo. So, alam nyo guys, mahirap yung merong ganun kasi naranasan ko na yan. Ang sakit at para kang lagi kang namamaga, no? Para tapos yung katawan mo, para bang lumubo. Pag ginaganon mo yung balat mo, parang umuunlod sila, no? Yun ay mataas ang uric. So, yun. Mga pahiwati yun na yun, no? Sorry, paulit-ulit. So, tips number 2, beer at alak ang double hit, no? So, ang beer at ang alak pala ay isa yan sa nagpapataas ng uric acid natin. So, iwas-iwas na lang tayo guys sa mga alak, ha? Beer at kahit anong uri ng alak ay nagpapataas ng... So, merong alak na hindi siya nagpapataas, pero mas maiging suriin yun ng mabuti, no? So, ito ang double treat sa uric acid levels. Ang beer ay particularly damaging sa dalawang paraan. Ang beer ay ito ang double treat sa uric acid levels at ang beer ay may particularly damaging sa dalawang paraan. So, narito. Una, ang beer ay naglalaman ng guanosine, no? Isang purine na direktang nagko-convert sa uric acid. Ayay. So, delikado. Pasensya na kayo. Medyo napakadelikado ng beer. Nagdadagdag yan sa nagpapabula ng ihi natin, nagpapalakas o nagpapataas ng ating uric acid, no? So, hindi lang yan. Nagpapalaki din yan ng tiyan, no? Magkakaroon ng belly. Lalo kayong tumataba, no? So, ang direktang nagko-convert sa uric acid ay ang yeast, no? Ay sana yun. Kasi, ang yeast ng beer ay may exceptionally high na purine content, kasama ang malt at hops. Yay. Alam niyo ba yung purine, yung tulad ng mga mapupulang karne, yan, halimbawa yan sila isa yan sila sa mga mataas ang purine. So, ganun din ang beer, meron din silang ingredients na matataas ang purine, no? So, delikado, kaya iwas-iwas na lang tayo, no? Yung mga bata ngayon na mahilig mag-inom ng beer, sa ngayon hindi pa yan nila mararamdaman. Pero kapag sila'y magkaedad na ng 40 years old, yan, lumalabas na yan lahat ng ginawa nila iniinom nila nung sila'y bata pa, pagkaedad nila ng 40 years old, yan, paunti-unti nang lumalabas yan at nararamdaman na yan nila. So, pangalawa, ang alcohol ng beer at lahat ng alak ay nagpipigil ng renal uric. Ayan, napakadelikado. Akala nyo, biruin nyo, ang mahal-mahal pa naman ng beer, di ba? So, kung yung beer na iniinom nyo, na binibili nyo, ay iniipon nyo sa bangko yung pera nyo, meron pa kayong naipong pera, meron pa kayong pang emergency fund, no? So, ang gawin nyo na lang water, no? Water na lang at saka yung lemon ang ginagawa nyo para panglinis, no? Hindi kayo magkakaroon ng uric, no? Ang combined na effect, ang beer ay nagpapataas ng uric acid production, nagpapabawas ng uric acid excretion sabay double hit na walang ibang pagkain o inuming kayang i-replicate. Ayan. Alam niyo yung umiinom kayo na
walang kasamang pagkain, no? Na inom lang ka ng inom na walang kumbaga yung pulutan, ano, 'di ba? So, habang umiinom kayo, so dapat may, o kaya kayong mani, habang umiinom kayo, meron kayong pulutan na mani para replicate yan ng alcohol na alak na nandun sa loob ng inyong tiyan, no? Replicate ng mani na yan, yung alcohol na iinom nyo iniinom nyo. So, yun. Napakadelikado pala, no? Meron akong anak na napakahilig talaga nito. Hindi nasasaway, anak ko. Oh, yun. So, yun na yun, no? Sa Framingham Heart Study, doon sa ibang lugar to sa Framingham Heart Study, ang bawat additional na daily serving ng beer ay nagpapataas ng gout rest ng 49%. Yes, totoo yan guys, no? Nagpapalala. Mas tumataas ang uric acid natin kapag umiinom tayo nito tulad din ng soft drinks. Yung mga bata ngayon na mahilig umiinom yan, hindi pa yan nila mararamdaman. Pero pagkaedad nila ng 40 pataas, yan, unti-unti na lumalabas na yan. So, ang gawin na lang, bawasan ang beer at alak. Para sa mga may history ng gout, abstinence ay recommended lalo na sa panahon ng flare. O, lalo na yung may mga history, yung mga lahi nila, na mga gout, iwas-iwas na lang, no? Mahirap na yan maalis-alis o matanggal kasi lalo na lahi nila, no? So, number 3, laman loob. Tulad ng goto, kari-kari, at sisig. Yung laman loob talaga guys, tulad ng laman loob ng baboy, tinai, atay, laman loob ng baka, ayan ay bawal na bawal talaga. Mas lalong kikirot at sasakit at tataas ang uric nyo kapag lagi kayong kumakain yan. Iwasan na lang. Iwas-iwas na rin. Yung sisig, no? Alam niyo yung sisig, yung ginagawang sisig sa baboy, yung parang dito ba yun sa painga? Yun? Bawal yan. So, ito ang pinaka-traditional na Filipino comfort foods na may highest na purine content sa lahat. Ayan. Kapag ako'y kumain ng atay o gusto kong kumain ng may laman loob sasabihin na gano'n asawa ko, mataas ang ano niyan, kontra yan sa gout. Ngayon. So, yun. Umiiwas ako. So, ang ginagawa ko, kakain ako ng konti. Kaunti lang, pero wag na yung pasobram. Paminsan lang naman. Siguro nga sa isang buwan, sa 3 buwan, isang beses lang no? So, yung hindi mo kasi mapigilan yung pag-crave mo, yun. So, yun lang. So, yun. Yes. Ang organ meat, so yun yung sinabi ko kanina, yung tinai, atay. Yung organ meat, atay, bato, puso, at utak, ay naglalaman ng exceptionally high na purine dahil sa high na cell density at DNA content ng organ tissues. Ay, no. Iwas-iwas lang talaga, guys, no? Kasi si father-in-law ko, mahilig dito, no? Nung hindi pa talaga siya sinasaway siya ng mother-in-law ko, pero hindi siya nakikinig, no? Alam nyo guys, iniwasan niya na ito mula nung pabalik-balik siya pagpa-check up sa doktor, no? Na halos umiiyak na talaga siya sa sobrang sakit. Matanda na, mga 80 na sila. 80 na yung father-in-law kong lalaki. So, yun. Mula noon, iniiwasan na niya. No? Siguro sa sa 6 na buwan, isang beses lang siya kumain. Kunti lang, hindi masyadong marami. So, may natutunan niya siyang aral. No? So, mula noon, alam niyo guys, mula noon iniwasan niya na yan. Gumaling yung mga paa niya, saka yung kirot-kirot sa katawan, hindi na siya namamaga, no? Maganda na. So, good news sa kanila. Ang purine content ng laman loob, atay ng baka, approximately 554 mg, 554 mg purine per 100 gram. Ayan. Bawat 100 gram, ay 554 mg ang purine. Diyos ko, napakaano talaga nito. Bato ng baboy, approximately 476 mg per 100 gram. Ayan.
bawat 100 gram pala ay, Diyos ko, kaya naman pala, delikado, no? Kaya naman pala tumataas kapag tumitikim nito kapag kumain ito. Puso ng manok, approximately 228 milligram per 100 gram, no? So, iwas-iwas na lang din. Now, I know, ngayon na alam ko na, paborito ko pa naman yung atay ng manok. Iiwasan ko na talaga yan. Hindi na talaga ako kakain. Kaya, naranasan ko yung kirot na parang tinusok-tusok talaga yun. Tapos namamaga yung paa ko, yung mukha ko pagkakagising sa umaga, yun. So, yun. So, para sa context, ang WHO o WHO recommendation ay below 400 mg purines araw-araw para sa mga may hyperuricemia. Isang serving ng atay ay exceeds ang daily limit ng mag-isa. So, yun. So, dapat, ano lang talaga, limitahan lang, no? Limitahan. Ang gawin na lang, laman loob, maximum 1 time sa isang linggo. So, yun. Hindi naman pala siya masama, hindi naman pala siya lalala. Kapag sa isang linggo, isang beses lang, no? Isang beses lang kayo kumain. Sa isang linggo, para sa mga may uric acid concern, no? At ang kasabayan ng maraming gulay at tubig para mabawasan ang purine absorption. So, sabayan nyo rin ng gulay at maraming tubig para mabawasan, no? Para mabawasan ang purine absorption. Sa isang linggo, isang beses lang, wag marami ha. Sino ang high risk? Mga kumakain ng goto, kari-kari at sisig ng 2 to 3 times sa isang linggo. Yun. Mas lalala at tataas yan kapag sa isang linggo kumakain kayo ng 2 o 3 beses. Dapat isang beses lang para hindi delikado. So, number 4, delis, no? Delis. Tips number 4, delis, padas, at fried fish ang concentrated sa purine bomb. Yung dilis, yung maliliit, alam niyo ba yung dilis na maliliit ang isda? Tapos, yung tuyo, dried fish, no? Yung padas, ano ba yung ng padas na yan? Hindi ko alam yung padas eh. Siguro yung isang uri din siya ng isda na mataas ang purine, no? Ang concentrated ng purine bomb, yan. Yun na yung concentrated ng purine bomb. So, iwas-iwas na yun. Ito ang overlook na uric acid trigger. Yan, overlook o uric acid trigger pala yung mga klase nga, ano na yan, dilis, padas, dried fish, no? So, ang dried at salted fish ay may dramatically higher na purine content kaysa sariwang isda, no? Ayan, ngayon, alam ko na, iwas-iwas na rin ako. Minsan kasi masarap kumain pag merong tuyo, lalo na yung mga pinigas yung daing. Sa isang linggo talaga gusto kong makakain, pero kaunti lang, no? So, dahil ang purine content kaysa sariwang isda, dahil ang drying process ay nagko-concentrate ng lahat ng nutrients kasama ang purine. So, alam niyo naman kasi pag binibilad sila, nandun yung asin, parang inaano yan sila ng asin bago ibilad. Tapos yung nagbibilad pa sila sa araw, exposed pa, no? So, ang dilis ay naglalaman ng approximately 1,700 mg purines per 100 grams. Ayun, mas mataas ang dilis, ano? Mas mataas ang dilis kaysa dun sa mga goto sa sisig. Delikado, bawat 100 grams ay 1,700 mg. Ang highest sa lahat, ng commonly consumed na Filipino foods. Ayun, now I know. Hindi na talaga ako titikim ng dilis na yan, no? Yung dilis pa lang pinakamataas ng purine, no? Ang padas at daing na bangus ay may comparable na concentrated na purine level. So, yung padas pala isang uri ng isda, no? Yung hindi pa ako nakakita ng padas na yan. Siguro nakita ko na yan, kaso hindi ko alam na yun yung padas. Mga Bisaya kasi ang pangalan ng isda dito, no? Padas. Mataas din ang concentrated purine yan.
Ang nakakalungkot, ang mga Pilipinong kumakain ng dilis bilang healthy snack. Yes, totoo yan guys, no? Marami dito, lalo na sa Katagalogan, dun sa Luzon, nakikita ko dun sa kanila, dito sa Samar, nakikita ko din sa kanila, sinasangag nila, piniprito nila, yung toasted talaga na pagkaprito, tapos nilagyan nila ng asukal. Tapos tipon-tipon sila, ginagawa nilang snack sa tanay nguya, habang nagbabanding, nag-usap-usap, nguya-nguya. Yun, ginagawa nila, lalo na pag guys, lalo na pag sa champurado, masarap yan. Masarap talaga ipares yung dilis na prito na toasted, tapos ipares sa champurado, masarap. Nasubukan ko na yan noon, nung isang dekada na, kasi hindi ko pa alam, no? Wala pa akong uric noon, pero ngayon na meron na akong uric, na alam ko na may uric, hindi ko na yung ginagawa, no? So, ang nakakalungkot lang ang mga Pilipinong kumakain ng dilis bilang healthy snack, mataas sa calcium at omega-3 naman, ay hindi alam na ang dami ng purines nito ay pwedeng mag-trigger sa gout sa katawan nila. Totoo yan guys. Marami akong nakita na habang nagkwekwentuhan sila, nagpreprito sila ng dilis, yung toasted, pagkaprito nila, binubura-bura nila ng asukal, tapos habang nag-usap-usap, ginagawa nilang snacks. Yan. Hindi pala yun maganda. Akala nila social, maganda, pero napakadelikado pala nito sa kanilang katawan, lalo na may mga uric, no? So, yun. Ayun, no? So, ay hindi nila alam, ang dami ng purine nito ay pwedeng mag-trigger sa gout sa mga susceptible, no? Bawal na bawal yan. Diyos ko, yan. So guys, sana meron kayong matutunan sa video ito. Napakadelikado po. Alam niyo yung dilis, yan ang pinakamataas na may purine, 1,700 mg per 100 gram. So yun. Ang gawin na lang para sa mga may uric acid concern, limitahan ang dilis at dried fish. Sariwang isda ay dramatically lower sa purine at mas ligtas sa protein source. So, yung mga sariwang isda na lang, no? Yung kainin natin kasi, na sila, ligtas na at saka lower purine sila. So, kailan ba dapat, no? Occasional treat lang, hindi daily na ulam para sa mga may hyperuricemia, no? So, occasional lang, paminsan-minsan, so, wag araw-araw, siguro sa isang linggo, 2 linggo, isang beses lang. Kunti lang, wag masyadong marami. So, tips number 5, sardinas at mackerel. Mataas sa omega-3 pero mataas din sa purine. Kasi nga, mga processed food sila, no? Sinasabi kong processed food kasi parang hindi sila mapanis, may nilalagay pa yan sila, no? Kasi mga dilata. Ito ang nuance na entry, ang sardinas at mackerel ay excellent health foods para sa karamihan. Excellent health foods para daw sa mga karamihan. High in omega-3, calcium at vitamin D. Pero ang mga ito ay high in purines, approximately 345 to 480 mg per 100 gram. So, mas mataas pa rin ang dilis. Pero ang dilata, sardinas, mackerel ay, mataas-taas din, no? 345 to 480 mg per 100 gram sila. So, delikado. Iwasan na lang, no? Mas doon na lang tayo sa mga gulay-gulay, ganun. So, meron akong video nito, guys, nitong sardinas. Okay lang kumain nito, pero dapat tanggalin yung sabaw at pwedeng igisa sa mga gulay. Igisa sa mga gulay para healthy, no? So, panoorin niyo yung guys, yung mga content ko. Meron ako niyan. Para sa karamihan ng healthy adults, ang sardinas ay okay at recommended. Pero para sa mga may existing na hyperuricemia o history na gout, ang frequency ay kailangan ng moderation.
Moderate lang, kaunti lang, huwag masyadong damihan. Occasional, huwag masyadong, kumbaga, paminsanan lang, no? Ang important na context, ang epidemiological, no, evidence ay nagpapakita ng isda ay less gout promoting kaysa red meat or organ meat kahit comparable ang purine content. Posible dahil sa protective na effects ng omega-3 sa inflammation, no? So yun na yung tips number 5. So ang gawin na lang ganito, para sa may mga gout history, sardinas 2 to 3 times sa isang linggo lamang, no? Sa isang linggo para dun sa may mga gout, 2 beses lang kayong kumain o 3 beses sa isang linggo, hindi araw-araw kasi delikado pag araw-araw. Para sa healthy adults, walang uric acid concern, regular na sardinas ay okay. Para sa mga adults na walang mga gout o uric, ay okay lang, no? So, dahan-dahan din, no? Tips number 6, red meat. Baka, baboy at kambing na madalas. Yung red meat, baka, baboy, yun na yun, no? So, tulad ng kambing. Ito ang protein source na may well-established na uric acid link. Ang red meat ay naglalaman ng significant na purines. Approximate ay 110 to 70 mg per 100 gram. So, ito ang pinakamababa ng purine, no? Yung mga red meat pinakamababa. Hindi kasing concentrated ng organ meats or dilis. Pero ang frequency ng consumption ng mga Pilipino ay nagdudulot ng significant na cumulative na purine load. Ayun, delikado. Ang hemi-iron ng red meat ay nagpapataas pa ng xanthine oxidase, uric acid xanthine oxidase activity at nagpapataas ng uric acid production independent ng purine content. So, kaya pala, no, one time merong nag-invite sa amin, birthday ng anak niya. Ang nang nalaman namin na nag-ihaw ng kalabaw, baboy, hindi kami pumunta kasi alam naman namin na hindi rin kami makakain kasi meron kasi kami mga gout, uric. Hindi kami makakain pagdating doon kasi nga baka, kalabaw yung inihaw nila. Baka at saka baboy, kalabaw. Anong nalaman namin na yun hindi na kami pumunta. Kasi ano naman gagawin namin kasi hindi naman din kami makakain kasi yan ang handa nila, no? So, okay lang kung may gulay, pero ina-expect namin na walang gulay doon, no? Kasi birthday nga. Pero sa mga ibang sa ibang mga, sa ibang mga tao na pag naghanda sila, merong mga yung mga root crops, no? Kamuting kahoy, saging, chop suey, yun. Madalas na hinahanda nila kasi alam nila na merong mga tao na hindi pwedeng kumain ng karne, tulad ng merong mga gout, no? So, yun. At ang high temperature cooking ng red meat, grilling at cherry ay nagpapataas ng purine breakdown products sa meat. Ayan. So, ganito na lang. Ang gawin na lang ay red meat, maximum 2 to 3 times sa isang linggo. Kung pwede kayong kumain ng red meat, baka, kambing o baboy, basta sa isang linggo is 2 beses lamang, 3 beses sa isang linggo. Palitan ng isda at plant proteins, munggo, tokwa at itlog sa ibang araw, no? Sa ibang araw na hindi kayo pwedeng kumain ng baboy, so palitan nyo ng isda, munggo, tokwa, yun. So, yun. Number 7, just extract at commercial seasoning. Ayan, yung mga commercial seasoning tulad ng mga yung sa Pancit Canton, di ba? Yung mga seasoning, mga mga preservative, mga delikado. Ito ang hidden purine bomb sa Filipino cooking, ang yeast extract. Ang pangunahing ingredients ng maraming komersyal na seasoning tulad ng Marmite, Marmite, nutritional yeast, at ilang komersyal ng flavor enhancer ay naglalaman na extremely,
naglalaman ng extremely high na purine content. Ayun. Tulad siguro ng mga seasoning tulad ng mga oyster sauce, yan. Kasi nga may mga ano yun sila, may mga halong chemical na, kasi pag hindi mo kasi inhaluan, masisira man yan ng ilang araw, ilang ano dun sa loob ng pakete. So, ang mga commercial na sabaw ng cubes, ayun, tulad ng mga seasoning cubes, nor cubes, chicken cubes, oyster sauce, instant soap or flavor packets ay madalas gumagamit ng yeast extract bilang umami ng enhancer. Lahat ng yan ay may mga halong commercial extract, no, na pang-enhancer, no. Kumbaga, nagdudulot ang hili na purine load na hindi nakikita ng pasyente. So, napakadelikado sa mga ganyang seasoning, no. So, ako talaga pag ako yung nagluluto, yung mga anak ko kasi super arte, no? Alam ko kasi, sinasabihan ko silang wag masyado maggamit ng ganito, ganyan, kasi delikado sa katawan, no? Pag ako talaga nagluluto, simple lang. Sibuyas, kamatis, asin, kunti asin, yun lang. Wala nang ano dyan. Oh, yun. Healthy talaga. Organic lang talaga. Walang vitsin-vitsin, no? Organic lang talaga ako. Kasi hindi ako maarte. Hindi maarte kasi alam ko naman na yung health ang nakasalalay dito. So, gawin na lang, gumamit ng natural na flavor enhancer. Bawang, luya, sibuyas. O, yun na, di ba? Bawang, luya, sibuyas, at kalamansi. Iwasan ang yeast extract base na seasoning para sa mga may hyperuricemia. Yun. So, yun na yun, guys. Pakiluway isang TV. So, yun na yun yung tips number 7, no? Gawin na lang, gumamit ng natural na flavor enhancer, bawang, luya, sibuyas, at kalamansi. Yun yung ginagawa ko. Sibuyas, kamatis, kunting asin, luya, yun lang. Pala pag naglalaga ako ng gulay, saluyot, alugbati, yan. Sinasabaw, nilalaga ko lang. Yan lang yung yun yung pinaka pampalasa ko. Organic lang talaga. So tips number 8, mataas na fructose sa pagkain, commercial juices at processed sweets. So, ayan. Ito ang less obvious na fructose-uric acid connection beyond soft drinks. Ang commercial fruit juices, kahit orange juice at mango juice, ay naglalaman ng concentrated na fructose ng walang fiber buffer ng whole fruit. Nagdudulot ng similar na uric acid raising effect ng soft drinks, no? Ang high fructose corn syrup na ginagamit sa karamihan ng commercial na sweet, pastries at processed foods ay equally problematic. Ayan, problematic talaga yung mga... Ang whole fruits naman ay generally safe. Ang fiber ay nagpapabagal ng fructose absorption at nagpapabawas ng uric acid raising effect. Yung mga whole fruits naman na yan ay safe. Yung mga whole fruits ay ang fiber na nagpapabagal ng fructose absorption. Hindi yan nagpapataas ng uric. Ang gawin na lang, palitan, ganito kasi guys, yung fructose kasi ay, ang fructose kasi guys ay asukal na mula sa prutas, o artificial na nagpapatamis ng mga sugary fruits, no? Or drinks ay may kaugnay at parehong direktang nakaapekto sa kalusugan ng iyong atay, ano? So, hindi pala lahat ng fructose na mula sa prutas ay safe, no? So, ang gawin na lang, palitan ang commercial fruit juices ng whole fruit. So, yun. Pag kumain kayo doon kayo sa mga whole fruit kasi yan ay safe, no? Ang fiber ng whole fruit ay nagbabago ng metabolic impact ng fructose. Ayun. Yung whole fruit daw, hindi yung palitan ang commercial fruit juices ng whole fruit, ang fiber ng whole fruit ay nagpapabago ng metabolic impact ng fructose. Ayun, no?
So, kailan? Kailan ba dapat gawin o kailan ba dapat inumin, no? Kapag naghahanap ng sweet, whole fruits palagi imbis na commercial juices o processed sweet. Yung ano na lang, yung mga tulad ng pakwan, ayun, yun na lang na inumin nyo, kainin nyo. Wag na yung mga commercial juices, no? Yan, nakakasira yan sa ating kalusugan. So, yun lang guys. So, sana may natutunan kayo sa video ito. Ano? Ito ay napakahalaga, no? Napakahalaga ng guide sa ating kalusugan upang mapangalagaan ating kalusugan, mapangalagaan at maingatan, no? Ika nga kasi nga health is wealth. Ang health natin ay siyang una nating investment, ang siya nating unang kayamanan. So, ano pa bang magagawa natin kung kalusugan natin ay lugmok o tad-tad na ng karamdaman? Hindi na natin magagawa yung gusto nating gagawin o hindi na natin may pagpatuloy ang ating mga pangarap para sa ating pamilya. So, sa video ito, sana may natutunan kayo. Sa video ito ay is an evergreen content. Evergreen content, kumbaga, lahat ng ito ay informative, importante. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. And then, sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video ito. So, bye-bye!